Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dalisay. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Kilalang manggagamot sa lugarang Binata. Sa murang edad nagsimula itong magsanay bilang albularyo. Sa edad na 19, nagamot ni Dalisay ang pinakaunang pasyente. Mula sa angka ng mga manggagamot ang Binata. Mula sa angka ng mga babayla ng ina. Samantalang ang ama naman ay isang batikang antingero. Nangungulekta ito ng mga medalyon at mutya. Masasabing gamay ni Dalisay ang lahat ng kaalamang mula sa mga magulang. Ngunit kagaya ng karamihan, hindi ito nakontento sa mga natutunan. Nagangad pa ang Binata ng mas malakas na kapangyarihan sa paglalayong mas mapaibayo ang kaalaman upang maging mas epektibo pa ang pagtulong sa kapwa. Nang tumuntong ito sa edad na 30, nagpasya si Dalisay na iwanan ang mga magulang at ang mundong kinagisnan. Hinanap nito ang sarili sa malayong syudad. Hindi naging madali ang buhay ng Binata doon. Napagtanto na mas malupit ang gubat na gawa ng tao kesa sa kanyang mundong nakasanayan. Makalipas ang ilang taon, muling bumalik ang Binata sa kanilang bayan. Ngunit malungkot na kaganapan ang sumalubong sa kanya. Napag-alaman itong patay na ang mga magulang. At dahil nag-iisang anak, wala na din itong binalikang mga kaanak. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Dalisay. Sinalakay ng mga rebelde ang baryo at sa kasamaang palad, nasawi ang mga magulang mo sa tangkang iligtas sa mga tao. Bagaman namatay sila, itinuring namang bayani ng baryong to sina Mang Fred at Aling Tala. Wika ni Lapid. Matalik na kaibigan ng Binata. Tama sila, Dalisay. Makakaasa kang hindi namin kakalimutan ang kabayanihan ng iyong mga magulang. Kakaiba ang tapang ng iyong ama at ina. Ngunit napakalakas lamang ng kanilang nakalaban. Kaya Hindi na naituloy ni Mang Nelson ang sasabihin dahil inawat na ito ni Lapid. Ano ka ba, Tay? Hindi na kailangang malaman ni Dalisay yung tungkol dyan. Hindi, Lapid. Gusto kong malaman kung paanong namatay ang mga magulang ko. Hindi na mahalaga kung anong nangyari, Dalisay. Basta ang isipin mo, namatay na bayani ang mga magulang mo. At dapat mo yung ipagmalaki. Wika ni Lapid. Nahalata ng Binata na ayaw sabihin ni Lapid ang totoong nangyari sa mga magulang. Kaya hindi na ito pinilit ni Dalisay. Inunawa na lamang nito ang kung anumang dahilan ng kaibigan. Maraming salamat, Lapid. Maaari po ba muna akong makituloy dito sa inyo, Kapitan Nelson? Tanong ng Binata. Dahil sa nangyaring sakuna, maging ang tahanan ng mga magulang ng Binata nawasak. Kaya wala itong ibang pagpipilian kundi ang makiusap sa mga kakilala. ang iyong ama ay malapit kong kaibigan, Dalisay. Kaya anak na din ang turing ko sa iyo. Manatili ka hanggat gusto mo. Bukas ang aming tahanan para sa iyo. Maraming salamat po, Kapitan.
Hayaan po ninyo. Habang nandito ay tutulong din po ako sa mga gawain, lalo na sa bukid. Aba tamang-tama, dahil magpapagapas na ako bukas at nangangailangan ako ng titingin. Kayong dalawa nilapid ang mga ngasiwa ng palayan. Hindi ko maaaring iwan ang kabesa dahil darating ang alkalde ng bayang ito upang mamahagi ng tulong para sa mga nasalanta ng pananalakay ng rebelde. Wika ni Mang Nelson. Gayunpaman, hindi pa din matanggap ni Dalisay ang pagkamatay ng mga magulang. Bahagya nitong sinisisi ang sarili dahil sa pangyayari. Matapos ang hapunan, naglabas ng lambanog si Lapid. Naupo sa labas ng bahay ang dalawa habang nag-iinuman. Alam mo, Lapid, siguro kung nandito ako, hindi mamamatay si nanay at tatay. Hindi rin, Dalisay. Kagaya nga ng sinabi ni tatay kanina. Wala. Basta ang isipin mo, maswerte ka dahil wala ka dito nang mangyari ang gulong yun. Tugon ni Lapid. Halata sa pananalita nitong may tinatago siya sa kaibigan. Anumang oras, hindi na nito mapipigilan si Dalisay sa pagtatanong. Ngunit nasorpresa si Lapid dahil pinalampas ito ng binata. Tama ka. Siguro nga pinag-adya ng Diyos na lumayo ko sa lugar na ito dahil may mangyayaring hindi maganda. Napapaisip na tuloy ako na totoo yung sinabi sa akin ni tatay noon eh. May malaking tungkulin daw na nag-aantay sa akin. Lahat naman tayo pare, may tadhanang ginagampanan eh. Pero siguro, tama din yung tatay mo. Mula ka sa lahi ng mga manggagamot, kaya hindi malayong may mas malaking responsibilidad kang gagampanan kaysa sa amin. O siya, inumin mo na yung laman ng baso mo at marami pa tong lambanog natin. Tugon ni Lapid. Pinagpapawisan na ito ng malamig dahil ang buong akala niya pupunuin siya ng tanong ni Dalisay. Matapos mag-inuman, nagpa siya ng magpahinga ang dalawa at kinabukasan. Maagang nagising at dahil naninibago sa ininom na lambanog, sumakit ang ulo ni Dalisay. Kumusta ang tulog mo, Dalisay? Abay, gabing-gabi na nadidinig ko pa kayong nagtatawanan ni Lapid ah. Sabagay, gayon lang ulit kayo nagkita sa loob ng mahabang panahon. Wika ni Mang Nelson. Oo nga po, Mang Nelson eh. Pasensya na po kayo ha. Masakit pa din nga yung ulo ko. Nanibago yata sa lambanog eh. Ang mabuti pa, ipahinga mo na lamang muna yan dito sa bahay. Hindi na po, Mang Nelson. Kaya ko naman po eh. Sanay na din ako sa ganitong pakiramdam. Wika ni Dalisay. Hindi naman ito pinigilan ni Mang Nelson. O sige, ikaw ang bahala. O siya, mauuna na ako ha. Baka dumating na ang alkalde nang wala ko doon sa kabesa. Wika ni Mang Nelson. Pagkaalis na matanda, lumabas na din ng silid si Lapid. Inayang magkape ang kaibigan. Matapos ay nagpunta na ang mga ito sa bukid. Nagtitipon-tipon na ang mga taong makikigapas. Muling nanumbalik kay Dalisay ang alaala noong kabataan. Natatandaan mo pa nung mga bata pa tayo, Lapid? Naging palaruan natin ang lugar na ito. Lalo na kapag natumpok na ng mga dayami pagkatapos ng gabasan.
Oo nga, Dalisay. Nananariwa sa akin yung mga panahong wala tayong ibang inaalala. Kung paano makakapaglibang. Marami na yung nagbago. At nakakalungkot mang isipin. Hindi na natin maibabalik pa yung mga panahong yun. Sinong nagsabing hindi? Uy, teka. Ano binabalak mo? Basta mamaya, pagkatapos ng gapas, sumunod ka sa akin at may gagawin tayo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa ay sinimulan na ng mga tao ang paggapas dahil napakalawak ng palayan. Inabot ng hapon bago ito tuluyang matapos. Nagpasya si Lapid na ipagpabukas na lamang ang pagpapatreser. Dahil padilim na at maaaring magsanhi pa ito ng sakuna. Mukhang hindi mo na may tutuloy yung binabalak mo, Dalisay. Teka, ano ba kasi yun? Balak ko sanang maglaro sa dayami. Maibalik lang yung mga alaala ng mga bata pa tayo. Kasa hindi bali na. Napag-isip-isip kong nakakahiya pag may nakakita sa atin. Oo nga pare, ang tatanda na natin oh. Pero maiba ako. Ayos lang bang iwanan kita dito? Kailangan ko kasing kumuha ng mga trapal na pangtatakip natin sa ginapas na palay. Ikaw na muna magbantay. Mahirap na. Baka masalisihan na naman tayo ng mga tulisan dito. Alam mo na. O sige Lapid, ako nang bahalang magbantay dito. Wika ni Dalisay. Dali-dali namang umalis ang kaibigan. Lalo pat nakita nitong nagbabadya ang malakas na ulan. Ilang minuto ang nakalipas, tuluyang nagdilim ang kalangitan. Kaya kumuha ng mga dahon ng saging at anahaw ang binata para takpan ang mga tinumpok na palay. Swerte namang naroon pa ang ilan sa mga nakigapas, kaya nagawa nitong maagapan bago pa man tuluyang bumagsak ang ulan. Matapos takpan ang mga uhay ng palay, dali-daling pumasok si Dalisay sa kubo at habang naroroon, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Nagulat pa ang binata dahil kasabay ng pag-islap ng kidlat ay siya ding paglitaw nito sa kanyang harapan. Naku naman Manong, wag naman po kayo nang gugulat ng ganun. Wika ni Dalisay habang hawak ang dibdib. Pasensya ka na kung nagulat kita, Eho. Pero maaari ba kong makisilong? Mangyari kasi, malayo pa ang aking pupuntahan at naabutan na ako ng malakas na ulan. Tugon ng matanda. Hindi naman nag-atubili si Dalisay na papasukin ito sa kubo. Sige po Manong, tuloy po kayo. At pagpasensyahan nyo na ang maliit na kubong ito. Hindi ko din nasindihan yung apoy. Gawa ng... Hindi na naituloy ni Dalisay ang sasabihin. Dahil nang lingunin ng matanda, nakaharap na ito sa nagniningas na siga. Wala talagang makakapantay sa pakiramdam ng init ng apoy sa tag-ulan. Nakakapanumbalik na mga alaala, hindi ba? Wika ng matanda. Naupo si Dalisay sa harapan nito. Itinapat ang kamay sa apoy. Tama nga po kayo Manong. Pero paano niyong nasindihan ng siga? Basang-basa ang posporo kong dala, pati yung kahoy. Tanong ng binata. Nagtataka ito dahil alam niyang imposibleng mapasindi ang dala nitong posporo. Nababad ito sa tubig habang nasa loob ng bulsa. Hindi naman kailangan ng tuyong kahoy o tuyong posporo para sindihan ng apoy.
Bisan kailangan lang na matinding pananalig. Napakunot ang noo ng binata dahil sa sinabi nito. Pananalig? Paano naman nun mapapasindi ang basang siga? Oo, pananalig. Kagaya ng hangin. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Tugon ng matanda. Ibang usapan naman po yung hangin. Pero seryoso manong, paano mo napasindi ang siga? Masyado mong ginagawang komplikado ang lahat. Nakikita mo ba ang mga batong yan? At tuyong dayaming nagkalat sa loob ng kubo? Napatango naman si Dalisay. Dahil ang buong akala nito, may kakaibang ginawa ang matanda. Sus, ang akala ko naman may kung ano kayong ginawa. Pero maiba ko. San ba kayo nanggaling? At bakit ka naglalakad sa kalagitnaan ng bukid? Tanong ni Dalisay. Hindi naman nagsalita ang matanda. Itinuro lamang nito ang kabundukan gamit ang hawak na maliit na patpat. Tumango lamang si Dalisay at muling nagtanong. Ano naman po ang ginagawa nyo dito sa Kapatagan? Paggabi na. May kailangan lang akong puntahan. Isang kaibigang tila nakaligtaan ako. Taga dito po ako. Baka kilala ko po ang sinasabi niyong tao. Maaari ko po bang malaman ang pangalan niya? Isa siyang antingero na nakapag-asawa ng babaylan. Hindi ko na din matandaan yung pangalan niya. Pero alam kong dito lamang siya nakatira sa baryong ito. Parang Igme, Emong, ay basta masyado ng matagal na panahon ang nakalipas. Nang huli siyang napunta sa aking tahanan. Ang taong tinutukoy niyo ba ay si Fred? Tama ho ba ako? Siya lang naman ang kaisa-isang antingerong nakapag-asawa ng babaylan dito sa baryo. Oo. Fred nga. Natatandaan ko na. Pati yung pangalan ng asawa niyang babaylan. Si Tala. Teka, kilala mo ba sila? Hindi lang kilala manong sila ho ang mga magulang ko. Kaso lang, wala na po sila. Hindi ko alam kung anong totoong nangyari. Matagal din akong nawala sa baryo at pagkabalik ko, nabalitaan ko na lang napatay na sila. Nalulungkot ka ba sa pagkawala nila? Tanong na matanda. Bahagyang napikon si Dalisay. Kaya naman nabulyawan nito ang matanda. Mga magulang ko sila manong. Natural na malungkot ako. Pasensya na kung nagalit ka sa tanong ko. Hindi ko naman intensyon na ganon. Pasensya na din ho kayo kung nakabagtaas ako ng boses. Marami lang ho akong pinagdadaanan sa ngayon manong. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Kiko. Ikaw binata. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Dalisay. Dalisay ho ang pangalan ko manong. Ikinagagalak ko ho kayong makilala. Tugon ni Dalisay. Maya-maya ay dumating na si Lapid. Dala ang mga trapal. Malayo pa lamang ay natanaw na nito ang binata. Kaya dali-dali siyang lumabas upang tulungan ang kaibigan. Mabuti na lang at kahit papano, natakpan mo ng dahon ng saging yung mga tinumpok na uhay. Pasensya na ha, medyo natagalan ako.
Madulas sa daan pababa eh. Wika ni Lapid. Tinulungan naman ako ng mga tao kanina. Siya nga pala, may matandang nakikisilong sa kubo. Ang sabi niya, kilala daw niya mga magulang ko. Hindi ko alam kung pamilyar siya sa'yo eh. Kiko yung pangalan niya. Wika ni Dalisay. Napakunot naman ang noo ni Lapid dahil hindi niya kilala ang taong tinutukoy ng kaibigan. Hindi siya pamilyar sa akin, Dalisay. Pero hayaan mo na. Malakas din naman kasi yung ulan. Hindi naman masama kung magpapasilong ka dyan sa kubo. Wika ni Lapid. Matapos takpan ng trapal ang mga tumpok ng palay, kagad sumilong ang dalawa sa kubo. Ngunit nagtataka si Dalisay dahil pagpasok sa kubo, wala na ang matanda. Ang mas ipinagtataka nito ay yung sigang ginawa ng matanda. Sandali lang, saan nagpunta yon? At anong nangyari sa siga? Anong siga? Saka nasa na yung sinasabi mong matanda? Yan nga yung ipinagtataka ko. Nandito lang yung kanina eh. Nag-uusap pa nga kami. Tapos gumawa siya ng siga. Anong nangyari? Baka pinaglalaruan ka lang ng mga engkanto dito. Alam mo pare, maraming alaga dito si tatay. Sila yung nagbabantay ng palayan. Sa tuwing sasapit ang gapasan, dumadalaw yung mga yun. Kung napapansin mo, may mga nakalagay na baon ng nyug sa bawat sulok ng palayan. Diyan inilalagay ni tatay yung mga alay bilang pasasalamat. Sinasabi mo ba na ang nakilala kong matanda kanina ay isang engkanto? Pwedeng ganun. Pero hayaan mo na nga yan. Sandali lang at gagawa ko ng siga. At nilalamig na ako eh. May dala din pala akong lambanog at inihaw na dalag. Pinadala ni tatay eh. Kasi baka naninigas ka na dito sa sobrang lamig. Wika ni Lapid. Hindi pa din maalis sa isipan ni Dalisay ang nangyari. Alam nitong totoo ang mga nakita, maging ang mga narinig. Ngunit hindi niya ito magawang patunayan sa kaibigan. Iniisip na lamang ng binata na marahil tama ang sinabi ni Lapid. Pinaglalaruan lamang siya ng mga elementong nasa paligid. Ilang sandali pa, tumila ang malakas na ulan. Kaya nagpa siya ang dalawang umuwi. At sa bahay na ipinagpatuloy ang kanilang inuman. Habang naglalakad, patuloy sa pag-uusap ang dalawa. Medyo lasing na si Lapid, kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig. Hanggang sa makarating sila sa tahanan. Inawat na ito ni Dalisay dahil napakadaming tao ang nag-uumpukan sa loob ng bakuran. Ano bang meron? Aba, malayo pa ang pista. Bakit ang daming tao? Tay, eleksyon na ba? Anong ginagawa ng mga yan dito? Tanong ni Lapid habang hinahawi ang mga tao para makapasok sa tahanan. Lapid, pwede bang tumahimik ka nga? Nakakahiyayang bunganga mo paglasing ka eh. Ganyan talaga yung kaibigan mo. Nasanay na ang mga tao sa kanya. Hayaan mo lang. Sige na't magbihis na kayo. At tumutulo pa yung mga damit ninyo. Wika ni Mang Nelson. Inalalayan ni Dalisay ang kaibigan papasok ng silid nito at pinagbihis. Maya-maya pa ay lumabas na din ang binata para magpalit ng tuyong damit. Nang pumasok ito sa tahanan, narinig nito ang usap-usapan ng mga tao. Nang mga sandaling yun, nakikita din ni Dalisay na tila namomroblema si Mang Nelson. Inantay nitong magsipag-alisan ang mga tao, saka kinuha ang pagkakataon para kausapin ang matanda.
Manong, bakit po nandito ang mga tao? Ano po bang problema? Oo, Dalisay. Pumunta ang alkalde kanina at ang buong akala ko ay magbibigay ng tulong ang munisipyo. Ngunit nagkamali pala ako dahil sa halip na ginhawa ang dulot sa mga tao. Mukhang sama ng loob pa ang dala nito sa kanila. Pinaaalis ang ilang magsasaka sa tabi ng kalsada dahil sisimulan na ang pagpapagawa ng daan mula sa bayan. Masamang balita nga yan. Ano ang pwede nating gawin, Manong? Sa ngayon, iho, mukhang wala pa akong naiisip na paraan para pagaanin ang loob ng mga taong madadamay. Buong buhay nilang inilagaan ang mga lupain nila at kapalit ng kaunting halaga, mawawala ito sa kanila. May ilang pipiliin na lang na ibenta ang kanilang lupa dahil hindi rin naman nila ito mapapakinabangan at wala naman silang magagawa kung pamahalaan na ang nagpapaalis sa kanila. Wika ni Mang Nelson. Napailing na lamang si Dalisay sa mga nangyari. Wala na po tayo magagawa, Manong. Gawa po ito ng nagbabagong mundo. Sigurado naman may paraang naiisip ang pamahalaan para sa mga magsasaka. Sana nga, Dalisay. O siya, magpahinga ka na at medyo malalim na din ang gabi. Tugon ni Mang Nelson. Nang gabi ding yun, hindi malaman ni Dalisay kung bakit hindi siya makatulog. Ilang oras na itong nakahiga sa kama, ngunit hindi dinadalaw ng antok. Bumangon ang binata, nagsindi ng sigarilyo. Naupo ito sa labas ng tahanan. Humupa na din ang ulan, kaya kitang-kita ang napakaliwanag na buwan. At habang pinagmamasdan ito ng binata, may kunsinong biglang nagsalita. Napakaganda ng buwan, hindi ba? Alam mo ba ang sabi nila? Salamin daw ni Diwatang mayari ang buwan. Napatayo si Dalisay dahil sa gulat. Kamuntikan pa nitong mahataw ang matanda. Anak nang, saan ba kayo nang galing? At bakit kayo nandito? Pasensya ka na kung nagulat kita. Ang totoo, sinundan ko kayo ng kaibigan mo pauwi rito. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, gusto kong makita ang dati kong kaibigang si Fred. Ayon sa iyo, hindi ba mga magulang mo sila? Sa susunod, Manong, wag mo kong gugulatin ng ganyan. Saan ka ba nagpunta kanina? Saka anong ginawa mo sa siga? At oo, mga magulang ko nga si Fred at Tala. Pero kagaya din ng sinabi ko sa'yo, matagal na silang patay. Oo, alam ko, iho. Sinabi mo na yan kanina eh. Pero gusto ko pa din silang makita. Kung ganun, halika muna sa loob ng tahanan nang maipakilala kita sa mga tao dito. Gabi na din at medyo mahirap ang daan papunta sa pinaglibingan sa kanila. Ang totoo, hindi ko pa nadadalaw ang puntod ng mga magulang ko. Sa palagay ko, mas makakabuti kung ngayon tayo pupunta doon. Walang problema sa akin ang dilim. Baliban na lang kung natatakot ka. Anak ako ng kilalang antingero at babaylan, kaya wala akong dahilan para matakot. Kung talagang gusto mo silang dalawin, tara puntahan natin ang libingan nila ngayon din. Wika ni Dalisay.
lumakad ang dalawa papunta sa dating tahanan ng binata. Doon lamang din nilibing ng mga tao ang mag-asawa. Medyo may kasukalan na ang lugar, kaya nahirapan si Dalisay na hanapin ang eksaktong kinaroroonan ng mga libingan. Hanggang sa nakita nito ang dalawang krus na kahoy. Dali-daling inalis ng binata ang mga nakabalot na baging sa puntod. Nilinis niya ito. Tumambad sa kanila ang dalawang umbok ng lupa. Mukhang nakita na natin ang puntod ni nanay at tatay. Pasensya na po kayo ha. Biglaan ang pagdalaw ko. Hindi man lamang ako nakapag-alay ng bulaklak. Wika ni Dalisay habang tinatanggal ang mga tumubong damo. Alam mo ba kung bakit kita pinilit na pumunta sa lugar na ito? Yan ay dahil sa kahilingan mismo ng iyong ama. Alam kong hindi na ikwento ni Fred ang tungkol sa kanyang ama. At ngayong wala na siya. Siguro naman hindi na masamang ipaalam sa iyo na may natitira ka pang kamag-anak, Dalisay. Ako si Lolo Kiko mo at anak ko ang tatay mong si Fred. Manlaki ang mga mata ng binata sa mga nadinig. Dahan-dahan itong tumayo at hinarap ang matanda. Kung kayo ang lolo ko, bakit hindi kayo binanggit ni tatay sa akin? Yun ay sa kadahilan ng iniwanan ko siya at pinili ang aking katungkulan. Pangarap ko simula pagkabata na sundan ang yapak ng aking mga magulang na maging isang ermitanyo. Tugon ni Tandang Kiko. Pinangarap ko ding maging ermitanyo at iniwan ko ang mga magulang ko para hanapin ang sarili ko sa syudad. Ito ang dahilan kung bakit ko dinadala ang sisi sa pagkamatay nila. Dahil kung nandito lang sana ako nang mangyari ang sakuna. Di mo lamang patay ka na rin. Hindi sinasabi nila Nelson ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo, hindi ba? Tama po kayo. May itinatago nga sila sa akin. Lalong-lalo na si Lapid. Yun ay dahil masyadong masakit ang nangyari. Nang gabing sumalakay ang mga rebelde, hindi lang barel ang dala nilang sandata. May kasama silang malakas na ermitanyo. Sinubukan ko itong pigilan, ngunit wala akong nagawa. Kaya wala kang dapat isisi sa iyong sarili. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pag-uusap ng dalawa. Pilit namang pinipigilan ni Simon ang mga luha dahil ayaw nitong ipakita ang kahinaan sa harapan ng matanda. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan ng ermitanyong iyon? Bakit niya pinatay ang mga magulang ko? Yun ay dahil malaking balakid ang iyong ama at ina sa mga plano niya. Tinutulungan ito ang pangkat ng mga rebeldeng makuha ang gusto nila. Dahil si Fred at Tala ang pinakamalakas na bertudes sa lugar na ito, minabuti nilang patayin ang mga magulang mo. May paraan ba para mabigyan ng katarungan ng kamatayan nila? Para sa akin, walang saysayang nangyari. Mapayapang namumuhay sina nanay at tatay. Bakit kailangan nilang madamay sa lahat ng kagulungan ng mundong to? Walang may dudulot na kabutihan ng paghihigante, Dalisay. Ngunit hindi rin maaaring palambasin ang ginawa ng mga taong yon. May paraan, ngunit kailangan mong magpalakas. Dahil hindi pa sapat ang kasalukuyan mong antas.
para talunin o makaharap man lamang si Arturo. Arturo pala ang pangalan niya. Handa akong dumaan sa kahit gaano kahirap na pagsasanay. Para sa mga magulang ko ang gagawin kong to. At kahit gaano pa katagal, handa akong magtiis. Kung ganon, mukhang kailangan mo nang magpaalam sa mga taong kumupkup sa'yo. Wika ni Tandang Kiko. Bago umalis ang mga ito sa lugar, may kung anong kinuha ang matanda mula sa ilalim ng sahig ng lumang bahay nila Dalisay. Isa itong maliit na kahon. Hindi ko alam na may nakatago palang ganyan sa ilalim ng sahig namin. Paano mo itong nalaman? Ako ang naglagay ng kahong ito sa ilalim ng inyong tahanan. Iniwan ko ito dahil alam kong balang araw magagamit mo ito. Tugon ng matanda. Sabay abot ng kahon kay Dalisay. Binuksan naman ito ng binata. Nakita ang isang medalyon at mga libretang naglalaman ng mga dasal. Hindi ko pa nababasa ang mga libretang ito, maging ang medalyon. Ngayon ko lamang din nakita. Yon ay dahil sinadya kong hindi ilantad hanggang ngayon. Ito na ang tamang panahon para mapasayo ang medalyong yan. Pag-aralan mo ito at mararating mo ang dulo ng daan sa pagiging ermitanyo. Pero bago yan, kailangan mo munang ituwid yung pag-iisip mo. Tuwid ang pag-iisip ko, Lolo. Iisa lang ang gusto kong mangyari ngayon. At yun ay maging malakas. Maging malakas para ano? Para makapaghigante. Kung yan ang iniisip mo, ngayon pa lang sasabihan ko ng hindi ka makakapasabata. Ayusin mo ang nakakalat mong isipan. Ituon mo sa iisa at tamang destinasyon ng takbo ng iyong buhay. Yon ang susi para maliwanag ang kasalanan. Tugon ni Tandang Kiko. Napagtanto ng binatang hindi madali ang pagdadaanan nitong pagsasanay. Dahil unang hakbang pa lamang, hindi na niya alam kung paanong sisimulan. Sinadya ng dalawang magpalipas ng gabi sa lumang bahay. Kinabukasan, maagang bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Nelson. Ipinakilala ni Dalisay ang matanda. Laking gulat ng kapitan dahil inakala nilang patay na ito. Nananaginip ba ako? Ikaw nga ba yan, Tandang Kiko? Tanong ni Mang Nelson habang kinukusot pa ang mga mata. Ikaw pala yung matandang sinasabi ni Dalisay. Pero hindi ba matagal nang patay yung tatay ni Mang Fred? Mahabang paliwanag at masyado nang mabusisi kung iisa-isahin ko pa. Kaya mas mabuti pang makontento na lang tayo sa kung anong nakikita natin sa kasalukuyan. Siya nga po pala. Aalis na po ako ngayong araw. Sasama po ako kay Lolo Kiko. Pero bago ako umalis, gusto kong tapusin muna ang naiwan nating trabaho, Lapid. Ay, hindi na, Dalisay. Kaya ko na yung trabaho doon. Malaking tulong na din yung nagawa mo sa amin sa maikling panahon lang. Kaya kung may kailangan kang gawin, hindi na kita pipigilan. Tama si Lapid, Dalisay. Nararamdaman kong may mas mahalaga kang kailangan gawin. Kung ano man yon, simula mo na. Wika naman ni Mang Nelson. Kaya ng araw na yan, umalis si Dalisay para simulan ang kanyang pagsasanay.
Naglakbay ito papunta sa kabundukan hanggang sa tila hindi na alam ng binata kung nasaan sila. Lingid sa kalaman nitong dinala siya ni Tandang Kiko sa isang dimensyon na walang ibang nakakapasok kundi silang dalawa lamang. Kakaiba ang pakiramdam ni Dalisay sa lugar na yon. Naging mas mabigat ang katawan, bagay na labis namang ipinagtataka ng binata. Lo, bakit parang nagbago ang pakiramdam ko sa katawan ko? Parang napakabigat ng bawat hakbang at ilang di pang takbo lang hinihingal na ako. Yun ay dahil wala ka na sa regular na mundo. Nandito ka sa loob ng ginawa kong dimensyon. Bagaman normal na kapaligiran lamang ang iyong nakikita, hindi ito pangkaraniwang dome. Dahil may kakayanan ng lugar na itong paglaruan ng iyong isipan. At yun ang una nating palalakasin. Sa oras na lumakas ang iyong pag-iisip, kusang susunod ang iyong katawan. Sisimulan natin ang pagsasanay sa medalyon. Tandahan mo, tinatahak mo ang daan ng pagiging ermitanyo at magagawa mo lamang ito sa oras na maging malinaw ang iyong isipan. Tugon ng matanda. Hindi nag-atubili si Dalisay na sundin ang sinabi ng matanda dahil nais nitong patunayan kung hanggang saan ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Hindi naging madali ang pagsasanay para sa binata. Literal na dumugo ang ilong nito dahil sa hirap ng pinagdaraanan. Grabing pagod ng pisikal na katawan ang pinagdaanan ni Dalisay, na umabot pa sa punto na ginusto na lamang niyang sumuko. Pilit itinayo ng binata ang sarili. Nagpatuloy sa pagsasanay. Nakita naman ni Tandang Kiko ang determinasyon nito. Ngunit napagtanto na matandang hindi kakayanin ni Dalisay ang isa pang malakas na dagok. Itigil mo na ang ginagawa mo. Tumayo ka at sumunod ka sa akin sa lawa. Wika ng matanda. Marahang tumayo si Dalisay. Sinundan si Tandang Kiko. Pagkarating sa lawa, inabutan siya nito ng isang kandilang may sindi. Teka lolo, anong gagawin ko sa kandilang to? Kailangang panatilihin mong nakasindi ang apoy niyan hanggang sa maupos. Tandaan mo, hindi pangkaraniwan ng kandilang yan, Dalisay. Nakadikit dyan ang maliit na bahagi ng iyong kaluluwa at sa bawat pagkakataong mamamatay ito, mababawasan ang taong ilalagi mo sa mundo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay sa mga nadinig. Para sa naman yung pagsubok na ito, lolo? Hindi ba delikado yung gagawin kong to? Delikado kung hindi ka nag-iingat. Kailangan mo lamang panatilihing nakasindi ang apoy ng kandila. Gaano ba kahirap yon? Wika ng matanda. Matapos ay umalis na ito. Naupo si Dalisay sa bato. Itinirik sa harapan ng kandila. Pinagmasdan nito ang apoy. At sa tuwing iihip ang hangin, tinatabunan niya ito ng dalawang kamay. Patuloy na tinitignan ni Dalisay ang apoy. At habang ginagawa yon, pumapasok sa isipan ng binata ang mga nangyari sa nakaraan. Mga pasakit, saya, at galit na naramdaman kasama ang mga magulang. Sa bawat misyon, nakikita nito ang kabutihang naidudulot sa kanyang pagkatao. Unti-unting nakaramdam ng kapayapaan ang binata.
Lalo pa nang mapagtanto nito ang dahilan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng mga yun. Nagawang makumpleto ni Dalisay ang unang bahagi ng pagsasanay. Naging madali na lamang sa kanya ang ikalawa, ikatlo, maging ang ikaapat. Dahil ang mga ito ay pawang kaalaman sa paggamit ng ritual at mga orasyon. Naging madali para sa iyo ang unang bahagi ng pagsasanay. Ngunit huwag kang magpapakampante dahil ngayon pa lamang magsisimula ang totoong pagsasanay. Ano? Sigurado ka bang kaya mo pang tumuloy? Malayo na ang narating ko at paniguradong malayo pa ang mararating ko. Hindi na ako maaaring sumuko. Nasa sayo pa din ang pagpapasya, Dalisay. Pero kung handa kang magpatuloy, sige, simulan na natin ang ikalawang yugto. Kung ang unang yugto ay para sa paghahanda ng iyong mental at emosyonal, ang ikalawang yugto naman ay siyang susukat sa pisikal mong lakas. Pero tandaan mo, hindi lang puro lakas ang kailangang gamitin dito. Matutuhan mong balansehin ang pisikal, mental at emosyonal mong kakayahan. Malinaw po, Lolo. Makikipagbakbakan lang naman pala ako eh. Nasaan ang kalaban ko? Hindi lang basta-basta sagupaan ang pagdadaanan mo. Kagaya ng mga naunang pagsubok, maaari mo pa rin ikamatay ang mga susunod. Kaya mag-iingat ka po. Dahil sa oras na mamatay ka rito, hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Habang buhay na makukulong ang iyong kaluluwa sa dimensyong ito. Ipinakikilala ko sa iyo ang una mong kalaban. Wika ni Tandang Kiko. Lumabas mula sa kadiliman ng gubat ang isang lalaking walang muka. May hawak itong patalim at walang pagdadalawang isip na sinugod si Dalisay. Dali-dali namang tumakbo ang binata na tila naubusan ito ng tapang sa katawan niya. Hindi maipaliwanag ni Dalisay ang nangyayari. Kani-kanina lang, handang-handa na itong mamatay. Ngunit ngayong nasa bingit na ng kamatayan, biglang nakaramdam ng takot ang binata. Ano ang problema? Bakit hindi ka lumalaban? Walang mararating ang pagtakbo mo, Dalisay. Harapin mo ang kalaban. Patuloy na tumatakbo lamang si Dalisay hanggang sa tila naubusan na ito ng hininga. Bigla nitong naisip ang sinabi ng matanda. Harapin ang kalaban. Teka, lalaking walang muka na ubod ng tapang. Tapos ako, parang tinakasan ng kagitingan. Mukhang alam ko na ang ibig sabihin ni Lolo. Wika ng binata sa sarili. Huminto ito sa pagtakbo. Sinalubong ang pagsugod ng kalaban. Mukhang nakukuha mo na ang ibig kong sabihin. Sige, ano nga ba ang gagawin mo? Ang pinakamalaki kong kinatatakutan ay ang sarili kong galit. At ang lalaking ito ay ang manifestasyon nun. Kailangan ko lang pahupain ang malabagyo nitong lakas at gamitin sa tamang paraan. Tugon ng binata, sabay suntok sa kalaban. Bigla itong natunaw at pumasok sa katawan ng binata. Mahusay. Pero simula pa lamang yan. Maghanda ka na sa ikapito mong pagsubok. Nang mga sandaling yon,
Nagpapahinga si Dalisay upang makabawi ng lakas at habang kumakain, nakarinig ito ng batang umiiyak. Tumayo ang binata para hanapin ang pinagmumula ng ingay. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang sanggol na nakabalot sa puting lampin. Pinulot ng binata ang sanggol. Bigla itong nakaramdam na matinding kalungkutan. Biglang nakita ng binata ang sarili sa katayuan ng sanggol. Kaagad nitong napagtanto na nagsisimula na ang ikapitong pagsubok. Alam kong ito na ang isa sa kahinaan ko. Mistula akong sanggol na hindi alam ang gagawin, lalo na sa kalagitnaan ng malaking problema. Pero pasensya na, dahil matagal ko na yang nalampasan. Wika ng binata, sabay yakap sa sanggol. Naging liwanag ito at bumalot sa katawan niya. Mahusay, ngunit meron ka pang 3 pagsubok. Maya-maya pa, nagulat si Dalisay nang maglabasan mula sa ilalim ng lupa ang napakadaming linta, maging mga bulate. Napasigaw ito at dali-daling umakyat sa puno. Bakit naman may ganito, Lolo? Alisin niyo yan. Alam mo namang takot ako sa linta at bulate. Wika ng binata habang nanginginig sa takot. Paano kang haharap sa mga mambabarang kung sa linta at bulate lang takot ka? Bumaba ka dyan na po, dahil may mas matindi ka pang dapat katakutan. Dahan-dahang bumaba ang binata sa puno. Iniapak ang paa sa nagagapangang bulate. Isa-isang nagsipag-akyatan ang mga linta sa paa. Napapikit na lamang si Dalisay at huminga ng malalim. Naparito ko para magpalakas at hindi linta o bulate ang pipigil sa akin para makamtan yon. Matapos, hinayaan ito ang katawang bumagsak sa lupa. Isa-isang nagsipagpasukan sa katawan ang mga linta. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Dalisay. Nawala ang bigat ng pakiramdam na tila nasanay na ang katawan sa mundong ginagalawan. Naging madali na lamang ang 8 pagsubok para kay Dalisay dahil talagang matiisin ang binata. Mukhang nakasanayan na ng katawan mo ang sakit ha. Pues, maghanda ka na sa pinakahuli mong pagsubok. Dito natin susubukan kung gaano mo kakilala ang iyong sarili. Naglakad mula sa labas nito ang isang lalaki at nang tumapat sa liwanag, nanlaki ang mga mata ni Dalisay dahil kamukha niya ito. Sa pagkakataong yun, alam ni Dalisay na ang pinakamatindi niyang kalaban ay ang kanyang sarili. Noon pa man, nararamdaman na ng binatang tila pinipigilan ito ng pagkatao para marating ang anumang naisin. Laking gulat ng binata nang bigla siyang suguri ng nilalang. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya. Hindi malaman ng binata kung bakit hindi niya magawang kumilos na mga oras na yun. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw yung mga kamay ko? Bakit hindi ko kayang labanan ng isang to? Bakit hindi ko kayang harapin ang sarili ko? Tanong ng binata. Tuloy-tuloy sa pag-atake ang kalaban. Hinahayaan lang ni Dalisay na tumama ang mga suntok at sipa nito sa kanya. Muling naramdaman ng binata ang matinding sakit ng katawan na halos hindi niya na kayang makatayo. Yan ba ang nagnanais na maging isang ermitanyo? Ni hindi mo nga kilala ang iyong sarili.
ni hindi mo alam ang mga kahinaan at kalakasan mo. Ikinahihiya kita, Dalisay. Mukhang nagsisisi akong dinala kita dito. Kagaya ka lang din ng iyong ama. Alam mo kung bakit siya namatay sa kamay ni Arturo. Yun ay sa kadahilan ng ginamit ng kalaban ng katauhan ni Fred laban sa kanya. Ito ang kinamatay ng iyong ama. Wika ni Tandang Kiko. Biglang sumiklab ang matinding galit sa kaloob-looban ng binata. Tinignan nito ng diretsyo ang sariling imahe. Dahan-dahang tumayo si Dalisay at nilapitan ang kalaban. Hindi naman kita kailangang labanan. Kailangan ko lang kilalanin ka ng mabuti. Wika ng binata. Sabay yakap sa kalaban. Unti-unti itong natunaw at pumasok sa kanyang katawan. Matapos ang mga pagsubok na yun, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ng binata. Ito ang unang beses na hindi siya nakaramdam ng pag-aalala. Nahiga si Dalisay sa lupa. Pinakiramdaman ng paligid at unti-unti nitong nakita ang kagandahan ng mundo na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ngayong alam mo na ang daan papunta sa pagiging ermitanyo. Siguro naman, hindi ka na maliligaw. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Alam ko na ang gagawin ko. Pero bago yon, kailangan ko munang bigyan ng katarungan ng kamatayan ng aking ama at ina. Walang kailangang bigyan ng katarungan, iho. Dahil wala naman talagang namatay. Wika ng matanda. Bagay na pinagtakha ni Dalisay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi namatay ang nanay at tatay ko? Oo, Dalisay. Patawarin mo kaming lahat kung kinakailangan namin gawin ito. Kailangan gamitan ka ng mahika para mapasunod at masigurong matutupad mo ang iyong pangarap. Maya-maya pa, may nagpakita na isang matandang babae at matandang lalaki. Napaluhod si Dalisay. Bigla itong naiyak dahil ang buong akala ay wala na ang mga magulang. Matagal na panahon din tayong hindi nagkita at masasabi kong maganda ang pagbabagong nangyari sa iyong pagkatao, anak. Ngayon masasabi kong anak ka nga ng isang babaylan. Patawarin mo kami kung kailangang humantong ang lahat sa ganito. Pero naging maganda naman ang kinalabasan. Nay, tay, mga wala kayo sa hulog. Ang akala ko totoong namatay na kayo. Alam niyo pang nagtanim ako ng galit sa isang taong hindi naman pala totoo? Ang totoo, nadismaya ko sa iyo dahil hindi mo man lang naisip nung una kong sinabi sa iyo ang tungkol kay Arturo. Ako ang nag-iisang ermitanyong buhay at tanging taong natagpuan ng kaliwanagan. Wala nang iba. Sa bagay hindi rin naman kita masisisi. Dahil hindi ako ikwinento ng hangal mong ama sa'yo nung bata ka pa. Marami ka pang pagdadaanan, anak. At ngayong alam mo na ang daan sa pagiging ermitanyo, wala nang dahilan para huminto ka pa. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan at nandito lang kami para gabayan ka. Wika ng ama. Matapos ang pag-uusap, lumabas na ang mga ito sa ginawang dimensyon ni Tandang Kiko. Ikinagulat ng mga tao ang muling pagpapakita ng mag-asawa
dahil ang buong akala nila namatay na ang mga ito. Pinagtakpan na lamang ng mag-asawa ang totoong dahilan. Pinalabas na mga itong patay na sila upang hindi na muling manggulo ang mga rebelde. Totoo ang pagsalakay ng mga rebelde. Ngunit ang tungkol kay Arturo, ako na ang may pakananon. Sa palagay mo, kung sakaling gano'n ang mangyayari, hindi ako magbubuwis ng buhay para mailigtas sa mga magulang mo. Unti-unting naunawaan ni Dalisay ang dahilan niya kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Lapid ang buong katotohanan. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Kasabwat niyo pala si Namang Nelson at Lapid. Tama ka, Dalisay. Pero wag mo naman sanang masamain. Para naman sa iyong ginawa namin eh. Tama si Lapid, iho. At huwag mong alalahanin ang mga nangyari dahil naganap ang mga ito para magbigay daan sa pagbubukas ng iyong totoong landas. Wika ni Mang Nelson. Matapos ang kaganapang yun nilisa ni Dalisay ang kanilang baryo upang ituloy ang pagsasanay. Bagaman nagawa na nitong pagtagumpayan ng ilang pagsubok, alam niyang mahaba pa ang daang tatahakin. Papunta sa landas ng pagiging ermitanyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.